ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya ang mga dapat nating abangan sa Coco Martin Sigabo. Matapos ang sunod-sunod na pagtatalo ni Rudy at Aling Betchay, napagdesisyonan ni Gabo na maghanap ng trabaho. Ayaw niyang dumating sa punto na tuluyan ng umalis at magtagal si Aling Betchay sa beer house nitong si Paquito. Sa lugar nila, pinangangambahan ng mga tao na hindi basta-basta titigil si Django at maaari itong gamitin si Aling Betchay para makaganti dito kay Gabo. Dahil dito, agad na nagtungo si Gabo kay Paps para humingi ng trabaho. Kahit anong gawain ay handa niyang tanggapin basta may kikitain siyang pera para makatulong sa kanilang sitwasyon. Sinabi naman ni Paps na maraming klase ng trabaho ang maaring ibigay kay Gabo. Pero ilan sa mga ito ay may kinalaman sa mabibigat na sindikato. Sa kabila nito, hindi umatras si Gabo. Dahil alam niyang kailangan nila ng pera, nag-isipan muna ni Paps ang kanyang kahilingan at sinabi sa kanya na bumalik na lamang sa ibang araw. Sa pag-uwi ni Gabo, may panibagong sitwasyon na agad siyang hinarap. May isang ina na inatake ng mga kalalakihan at kinuha ang kakaunting pera nito. Nang makita iyon ni Gabo, agad niya itong ipinagtanggol dahil nasugatan ang babae. Dinala niya ito kasama ang anak nito sa ospital. Pagkatapos nilang maasikaso sa ospital, bumalik na si Gabo sa gininto ang lupa. Doon naman ay sunod-sunod lumitaw ang mga balitang may nawawalang kalalakihan na nagdulot ito ng pangamba sa mga residente. Kaya napag-usapan nilang kailangan ng gumawa ng paraan para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Humingi sila ng tulong sa NLEA upang maimbestigahan ang sitwasyon. Gayunpaman ipinaalam sa kanila na hindi agad maaayos ang problema dahil marami ring masasamang taong sangkot sa lugar. Kabila nito ay sinabi pa rin nilang tulungan ang mga nangangailangan. Hindi nagustuhan ni Gabo ang naging tugon ng mga pulis dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang ginagawa nilang aksyon. Dahil dito ay napagdesisyonan niya kasama ang kanyang tropa na sila na mismo ang gumawa ng paraan upang matulungan ang mga tao sa gininto ang lupa. Samantala, dala ng sama ng loob ay lumabas si Samantha para magpahangin. Hindi niya inasahan na sa kanyang paglalakad ay makakasalubong niya ang mga Zapra. Agad siyang pinaputokan ni Lucas at tinamaan siya sa balikat. Napagtanto ni Samantha habang pilit na inaalam kung sino ang umaatake sa kanya. Mula sa kinaroroonan nito, narinig ni Samantha ang boses ni Lucas at nakilala niya ang kanyang kalaban. Sinabi pa ni Lucas na hindi na siya makakaligtas sa pagkakataong iyon. Doon napagtanto ni Samantha na bumabalik sa kanya ang mga Zapra dahil sa mabigat na kasong naresolba niya noon. Nakipagpalitan ng putok si Samantha sa mga umaatake. Sa gitna ng bakbakan, narinig naman ni Gabo ang mga putok ng baril mula sa hindi kalayuan. Nang silipin niya ang pinagmumulan nito, nakita niyang mag-isang lumalaban si Samantha. Agad siyang lumipat para tulungan ang dalaga at sinabi kay Samantha na umalis na lamang at siya na ang bahalang humarap sa mga kalaban. Ipinaliwanag naman ni Samantha na ang umaatake ay mga Zapra. Kabilang ang kapatid ni Victor Zapra na kasalukuyang nakakulong sa NCIA. Para kay Samantha, siya ang pangunahing target ng mga Zapra dahil siya ang dahilan kung bakit nakulong itong si Victor alias Tigre. Kaya naman magkasamang humarap sina Gabo at Samantha sa mga kalaban habang patuloy ang palitan ng putok. Sa kabilang banda, hindi rin naging maganda ang naging usapan ni Ricardo at ng ina ni Samantha matapos siyang magsalita ng masasakit tungkol sa kanilang anak. Kalaunan na konsensya si Ricardo sa kanyang mga sinabi at sinubukan niyang bawiin ang mga iyon. Ngunit nang hanapin niya si Samantha, wala na nga ito sa kanilang bahay. Dito na sila muli magtatapat ng mga Zapra at siya mismo ang babawi dito kay Samantha sa kanila. Ngunit ang hiling ng mga Zapra, kinakailangan palayain itong si Victor alias Tigre kapalit ng anak nitong si Samantha. Dito na kaya mauuna si Gabo na iligtas itong si Samantha bago pa tuluyang maisaratuparan ang hiling ng mga Zapra. Yan ang pakaabangan natin sa mga susunod na episode dito lang sa Coco Martin Sigabo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat mga kapamilya.